Kilala mo ba ako, Nico? Not familiar po. Pero, Not familiar. Magpapakilala na lang ako. Hello, Nico. hello po. Taga saan ka, Nico? Taga-districto po. Anong year level mo na, Nico? Nag-aaral ka, Nico? Incoming grade 9 na po. Grade 9. Ako nga pala, Nico, si Dr. Reche Benavides. Sa Igmo to RHO ako nagtatrabaho. Nung elementary po, gusto ko mag-teacher. Then, yung grade 7 ako, gusto ko maging nurse. Then ngayon, gusto ko maging doctor. Sino yung nakapag-influensya sa'yo para maging doktor? Sabi ng scholar, may interview daw po kami by Mr. Lee. Then, sabi daw ni Mr. Lee, kulang po daw yung doktor dito sa Catanduanes. Naisipan ko pong maging doktor para po sa, dito sa bayan. Dahil po sa tito ko, namatay siya dahil sa puso. Hindi siya naagapan. Then yun. Hindi siya nakapagpakonsulta. Nakapakonsulta naman po. Kaso, dito talaga. Na-realize ko po na grabing tao na ding po dito. Kulang ang doktor na igamot sa tao. Then yun, gusto ko na maging doktor. Alam mo ba, Nico, ang mga responsibilidad ng pagiging doktor? Hindi po. Kasi maganda yung sinabi mo na maraming taong nangangailangan ng doktor. Opo. Pero sa pagiging doktor, kailangan mo din magsakripisyo. Kailangan mong mag-aral ng mabuti. Nung maliit pa ako, nung elementary pa lang, wala pang cellphone. Ang hobbies ko talaga nun is magbasa. Magbasa ng mga aklat, yung mga kwento. Tapos, pakatas nun, mga libro. Talagang nagbabasa ko nun. Yun lang talaga ang hobbies ko nun hanggang naging high school. Tapos naging college. Siyempre, yung mga inaaral na yun. Ganun ka din ba? Nagbabasa rin po ako kasi po, mas po ako sa pagsusulat talaga. Mas magaling ka sa pagsusulat. Ngayon, kasi mahilig ka magsulat. Tapos gusto mong maging doktor. Ano yung gagawin mo ngayon? Maging responsable sa pag-aaral din. Yung pag-aaral ko. Anong year ka pong naging doktor? Then, ilang taon ka na po sa service? Ilang taon na ba ako sa pagiging doktor? 19 years. Ano po ang pwede ko ihanda ko para sa kursong medisina? Ngayon kasi high school ka pa lang. Opo. Kaya ang kailangan mong ihanda, makapasa ka sa lahat ng subject mo. Kasi high school pa lang, ha? Opo. Kaya ngayon pa lang, nagsusumikap ka ng mag-aral. Kasi marami ka pang pagdadaanan bago mo yun marating. Ang pagiging doktor, sinasabi ko lang ha, ito yung experience ko, hindi siya madali. Hindi lang yun na natulog ka ngayon, kinabukasan doktor ka na. Nangarap ka ngayon, kinabukasan doktor ka na. Hindi yun ganun. Lahat yun, pagsusumikap, pagpupursige. May mararanasan kang paghihirap dyan. Kaya kailangan mong, kahit ano pa yung mangyari, kung talagang yun ang pangarap mo, magpupursige ka. Maganda yung pangarap, pero kailangan mong nagsakripisyo. Ang good neighbor andyan, tutulong sa'yo, pero dapat ikaw din nagpupursige. Ngayon pa lang ang assignment mo kasi pangarap mo maging doktor, mag-aaral kang mabuti. Hindi lang sa science subject, ha? Opo. Lahat. Pag naging doktor ka na, hindi porket doktor, nakaupo ka na lang, or sasabihin mo, doktor na ako. May responsibilidad ka nang gagawin. Tutuparin mo na yung sinasabi mo na gusto mong makatulong sa mga taong nangangailangan. Doon mo na maiintindihan yung sinasabi mo na paano ka makakatulong sa mga tao na walang-wala. Ganun lang yun. Binibigyan lang kita na eye-opener kasi ganun yun. Kasi lahat naman ng bata, pag naging doktor,
ang sinasabi nila palagi, para makatulong sa bayan, makatulong sa mga taong nangangailangan. Pero pag doktor ka na, andiyan na, maraming nangangailangan. Kulang ng budget. Nag-isa ka lang. Maraming may sakit. Madaling sabihin na gusto mong tumulong sa mga tao, pero mahirap gawin. Kaya kailangan mong mag-aral para matuto. Maraming lugar na pwedeng mag-doktor at pinili mong pumoto. Kasi taga rito ako at saka andito yung opportunity para tumulong. Pero kailangan din yun ng self-sacrifice. Kasi may mga pangarap din ako para maging espesyalista. Pero dahil nga doon, nag-try lang maging MHO. Pero nagustuhan ko na yung trabaho. Kaya pinili ko nandito na magtrabaho. Ang wish ko kay Nico, mag-aral ng mabuti para matupad yung pangarap mo magiging doktor. Takot ka.